Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Michael Katipan at shoutout kay Charlie Tipait. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sino? Sinong kakilala mo? Han Sanchen, sino ka? Isa kang daga sa kalye na sinisigawan ng lahat sa angkan ng demonyo. Sa tingin mo ba isa kang uri ng tagapagsalita ng himala? Walang hanggang alamat. Biro lang, grupo lang ng mga taong gaaman sa buhay at takot sa kamatayan, at sinasadya ka nilang pinupuri para mabuhay ka sa harapan mo. Sa paningin ko, wala naman talagang pinagkaiba sa'yo at basura. I'm not afraid of death, so, here, there is always only the truth. It may be really hard to hear, but are not all the hard words so sincere? Talaga, huwag mong ikumpara ang relasyon mo sa akin, ang may-ari ay sumangot ng masama. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, ito ay kawili-wili, sa palagay mo ba kung sasabihin mo ito, hindi ko talaga iisipin ang ganoong paraan. Ikaw ay mali, at ang mali ay lubos na mapangahas. Hindi lang ako actress, ngunit sa kabaligtaran, lalo akong magdududa sa katotohanan ng bagay na ito. Tama ba ako, kakilala? Malinaw naman, ang diskarteng ito ng may-ari ng nayon ay hindi lamang magpapawi sa mga pag-aalinlangan ni Han Sanchen, ngunit madaragdagan din ang pagkilala ni Han Sanchen sa pagdududa na ito. Kung tutusin, ang pagsisikap na itago ito ay nangangahulugan lamang na walang 300 tail ng pilak dito. Hindi tanga si Han Sanchen, kaya paanong hindi niya mauunawaan ang katotohanan? Kapag ganito ang ugali niya, mas mahina ang pag-iisip niya, at ang ibig sabihin ay may mali dito. Humph, bahala ka kung maniwala ka o hindi, Han Sanchen, why should I ask you to believe it? Sa akin, importante ba maniwala ka o hindi? Hindi importante. Ang importante hindi kita kilala, yun lang, naiintindihan mo ba? Pagkarinig nito, malamig na ngumiti si Han Sanchen, syempre nasa akin kung maniniwala ka o hindi, pero hindi ikaw ang may huling say, kaya tigilan na natin ang pagsasalita ng kalokohan, sino ka? Alam ko man o hindi, natural lang natanggalin ang maskara mo, malalaman mo sa pagtingin mo. Nang matapos siyang magsalita, dirdiretsong inatake ni Han Sanchen ang kalaban. Ang kawawang may-ari ng nayon ay walang kapares kay Han Sanchen, sa pagharap sa direktang pag-atake ni Han Sanchen, nakaiwas lamang siya ng husto. Gayunpaman, kumpara sa normal, mayroon pa rin siyang ilang mga pakinabang. Iyan ay Han Sanchen sa pagkakataong ito, total nandito naman siya para sa maskara niya, kaya kailangan lang niyang protektahan ang maskara niya. Sa ilalim ng sitwasyong ito, napakaganda ng epekto ng kanyang pag-iwas, at matagumpay siyang naiwasan ng may-ari ng nayon ng ilang beses na magkakasunod. Gayunpaman, hindi tanga si Han Sanchen, kung pipilitin mong magtago ng ganito, bakit ako magpipilit na hawakan ka? Hindi pa ba sapat kung higpitin ko lang ang katawan mo? Sa pag-iisip nito, hindi na lang tumitig si Han Sanchen sa maliit na maskara, at nagsimulang gumamit ng matinding parusa ng direkta. Sa sandaling nagbago si Han Sanchen, ang may-ari ng nayon ay naging ganap na hindi siya kayang suportahan. Napaharap sa napakalaking momentum, ang may-ari ng nayon ay direktang kontrolado ni Han Sanchen sa ilang hakbang lamang. Sa harap ko, ikaw ay tulad ng maliit na manok na iyon. I can play with you whatever I want. How dare you try to resist? Naiinis na sabi ni Han Sanchen. Han Sanchen, pwedeng patayin ang scholar pero hindi pinapahiya, kung may lakas ka ng loob, patayin mo na lang ako, nanlulumo at galit na sigaw ng may-ari ng nayon. Sa paningin ko, scholar ka ba? Han Sanchen smiled disdainfully, kung ako ay tama at ikaw ang taong iyon, kung gayon sa akin, ikaw ay mas masahol pa sa isang aso. Tama ba ako? Malamig na sabi ni Han Sanchen.
Malupit talaga ang sinabi ni Han Sanchen, dahil totoo nga ang sinabi ni Han Sanchen, dahil kung siya talaga ang taong iyon, isa siyang hamak na. Nanlinlang sa mga kaibigan at kamag-anak niya. Ang nakakahiya pa ay ginamit niya ang mga ito bilang bargaining chips para sa kanyang sariling tagumpay. Let me ask, ano ba ang ganyang tao kung hindi siya inferior sa aso? You don't want me to unmask you. I think it's not just that you don't want to admit your identity in front of me, that you are inferior to me. What you don't want to admit is actually the guilt in your heart. Kapag nalaman na ng iba ang tunay mong pagkatao, natatakot ako na hindi mo na kayang harapin ang mundo. Tama ba ang sinabi ko? Malamig na sabi ni Han Sanchen. Nang marinig ito, kitang-kita ang panginginig ng may-ari ng nayon, bagamat ang kanyang reaksyon ay napakabanayad, ito ay matapat na nakunan ni Han Sanchen. Nang makita ito, hindi napigilan ni Han Sanchen na mapamura ng mas lalo pang hinamak. Totoo na basura ka, ngayon, ibunyag na natin ang tunay mong pangit na mukha. Nang matapos siyang magsalita, itinaas ni Han Sanchen ang kanyang kamay upang ipakita ang may-ari ng nayon. Halos kasabay nito ay mabilis na umakyat ang isang itim na figure. Nang hindi na hinintay na mag-react si Han Sanchen, ang itim na figure ay nagsimulang umatake kay Han Sanchen. Dahil biglang nangyari ang insidente at masyadong mabangis ang opens iba ng itim na anino, kinailangan ni Han Sanchen na pansamantalang bitawan ang may-ari ng nayon at umatras ng ilang hakbang para i-neutralize ang opens iba ng kalaban. Pagmasdan ng mabuti, nakilala ni Han Sanchen na ang babaeng nasa harapan niya ay walang iba kundi ang babaeng nasa ilalim ng kuweba kanina. Dapat talaga siyang umiral sa sikat na tindahan, ngunit ang babaeng ito ay hindi gaanong madalas na lumitaw na halos hindi pinansin ni Han Sanchen ang kanyang pag-iral. Nandito ka ba para mamatay? Malamig na sigaw ni Han Sanchen. Kahit na ang babaeng ito ay may ilang mga kakayahan, kung gusto niyang harapin si Han Sanchen, halatang wala siya sa parehong antas. Sa makatuwid, hindi siya sineseryoso ni Han Sanchen. Han Sanchen, alam kong hindi kasing ganda ng cultivation level mo, kung kailangan kitang labanan ng pilit, hindi kita kalaban, pero sikat na tindahan ito kung tutuusin. Siya nga pala ang may-ari ng isang sikat na tindahan, pwede mo siyang patayin, pero kailangan mong panatilihin ang iyong dignidad. Kahit na ang babaeng iyon ay hindi kasing lakas ng Han Sanchen, hindi pa rin siya maaaring maging mapagpakumbaba o manluloko kapag kaharap si Han Sanchen, at mayroon siyang napakalinaw na saloobin. I'm sorry, walang makakapidyo sa akin sa gusto kong gawin, ngumiti ng masama si Han Sanchen. Nagpasya siyang ihayag ang mapagkunwari na mukha ng may-ari ng nayon at hayaang mapahiya ang mapagkunwari na taong ito kahit minsan. I know, I've also heard about your character, and I completely believe what you said that no one can stop you. However, unfortunately, I also know better that there is one person who can stop you. Pagkarinig nito, bahagyang kumunat ang noo ni Han Sanchen. Dahil ang kabilang partido ay naglakas loob na sabihin ito ay malinaw na ang kabilang partido ay dapat na pinaghandaan. Sa pag-iisip nito, pinigilan ng husto ni Han Sanchen ang init ng ulo at malamig na tumingin sa babae. Ngumiti ang babae. I have a team of people, Han Sanchen, you should know. Tumanggaw si Han Sanchen. So, in theory, I want to stop you. Running out alone kapag alam kong mas mababa ako sa'yo ay katumbas ng isang mantis na nakaharang sa sasakyan at nag-overestimate sa kakayahan ng isang tao. Malamig na sinabi ni Han Sanchen, pero ginawa mo pa rin ito, ibig sabihin ay mayroon kang ilang backup na plano, tama ba ako? Malamig na ngumiti ang babae. Oo, ang Han Sanchen ay Han Sanchen, kailangan ko lang magbanggit ng kaunti, at mabilis mong mahulaan ang kahulugan sa loob. Walang sino man sa mundong ito ang makakapidyo sa Han Sanchen, ngunit ang Su Yingxia ang makakapidyo. Parang matagal na kaming nag-aaway na halos nakalimutan na namin ang existence niya, however, I do remember her. Nang marinig ito, nakaramdam si Han Sanchen ng lamig sa kanyang puso. Nakalimutan na ba niya si Su Yingxia? Siyempre imposibleng makalimot, kusa na lang niya itong binabaliwala. Para kay Han Sanchen, talagang alam na alam niya ang isang bagay. Iyon ay, kung ang pinsalang dulot niya ay sapat na malakas, kung gayon ang kabilang partido ay patuloy na idiin ang kanilang mga tropa laban sa kanya. Sa katunayan, ginawa ito ng kabilang partido, matapos makipagtulungan sa halimaw,
grabe ang ginawa niyang pinsala sa malaking puwersa ng sikat na tindahan. Sa makatuwid, ang krisis sa panig ni Su Yingxia ay napakaliit. Kung sinasadya mong baliwalain ang panig na iyon, ang atensyon doon ay patuloy na kakalat. Kung tutuusin, sila ang kanilang pangunahing prioridad. Ngunit hindi inasahan ni Han Sanchen na ang planong dati ay medyo matagumpay na ngayon ay may mga kapintasan, o ang babaeng nasa harapan niya ay palaging iniisip ang tungkol sa Su Yingxia. You sent someone to deal with her. Alam mo ba kung may pagkakamali siya? Anong gagawin mo? Ngumiti ang babae. Syempre alam na alam ko, pag nagalit ka, wala na yung sikat na tindahan, at pati headquarters natin baka atakihin ka ng patay. Medyo seryoso ang kahihinatnan, tama ako. Now that you know it, do you still dare to touch her? Haha, with your ability as Han Sanchen, if you want to rush over to save her while our people are just set off, you should be able to do so in time. You can even take her out of here. Pero ang problema, nasa kamay mo ang pagpipiliang ito, depende kung paano mo pipiliin, mahinang ngumisi ang babae. Obviously, binigyan niya ng multiple choice na tanong si Han Sanchen. O, patuloy na alisan ng takip ang maskara ng may-ari ng nayon, kahit na ang babaeng ito ay tumayo sa kanyang harapan, si Han Sanchen ay gugugol lamang ng mas maraming oras, at siya ay magtatagumpay sa huli. Gayunpaman, ang kahihinatnan ng paggawa nito ay ang Su Yingxia ay maaaring nasa malaking panganib. O, isuko ang paghuhubad ng maskara ng may-ari ng nayon ngayon at magmadali, tiyak na huli na ang lahat, ngunit magkakaroon din ng sapat na oras para huminga ang may-ari ng nayon at ang kanyang barkada. Maaari nilang piliin na tumakas o magtago. Napakatalino mo. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, walang maraming tao sa mundong ito na naglalakas loob na hayaan akong, Han Sanchen, na pumili, isa ka sa kanila. Thank you for your compliment, for me, there is no other way. I can take people away now, right? Confident na sabi ng babae. Kailangang aminin ni Han Sanchen na tama siya. Ang pagpipiliang ito ay tila mahirap piliin, ngunit ito ay talagang napakadaling pumili. Walang mas mahalaga kaysa sa Su Yingxia, kabilang ang sariling buhay at kamatayan ni Han Sanchen. Medyo confident din ang babae, nang hindi naghihintay ng sagot ni Han Sanchen, tumalikod siya, tinulungan ang may-ari ng nayon na tumayo, at naghanda na umalis. Ang may-ari ng nayon ay labis na nanlumo at napatayo mula sa lupa sa kahihiyan. Han Sanchen, napakalupit mo ngayon, hindi ko talaga inaasahan na maaari mo talagang pukawin ang aking mga tao na maghimagsik sa oras na ito. Kung ang grupong ito ng mga tao ay hindi inuudyukan na maghimagsik, kahit na ngayon ay gustong maghimagsik ni Han Sanchen, kahit na hindi mahuli ng kanyang grupo ng mga tao si Han Sanchen, napakasimple pa rin na antalahin ang Han Sanchen. Sa oras na iyon, darating ang mga reinforcement, at siya, Han Sanchen, ay hindi na makakalipad. Ngunit ang problema ay lumitaw dito, sa pinakakritikal na link na ito, gumuho si Han Sanchen nang walang nakapansin. Bilang resulta, ang sitwasyon ay dumaan sa napakalaking pagbabago. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, salamat sa papuri. Okay, ang galing mo, pero wag kang maging kampante. Bagamat bagsak ang sikat na tindahan ngayon, kung may babalikan sa hinaharap, I will make you Han Sanchen double the repayment. Ngumiti si Han Sanchen ng mapanlit, kahit nabigyan kita ng 10 pagkakataon na makabalik, para sa akin, ang pagpisil sa iyo hanggang mamatay ay magiging kasing dali ng pagpiga sa isang langgam hanggang sa mamatay. Ang isang taong walang pananampalataya at katwiran ay maaaring umunlad pansamantala, ngunit kung nais niyang maabot ang tuktok, hinding-hindi niya magagawa iyon. Kaya tandaan mo, natapakan kita sa umpisa, at hindi ka na makakatayo ulit sa hinaharap. Ako, Han Sanchen, ay maaaring walang anumang bagay na partikular na mabuti, ngunit kung ang pag-uusapan ay katapatan at katwiran, maaari pa akong maging ninuno mo. Umalis ka na, although wala akong interes na buksan ang maskara mo, pero gaya nga ng sinabi ng babaeng katabi mo, kahit anong oras ay kaya kitang patayin sa kaunting pagsisikap. Nang marinig ito, tumingin ang may-ari ng nayon sa babae, at umiling ang babae sa kanya sa tamang oras, na senyales na huwag na itong magpatuloy sa pagsasalita. Sa katunayan, ang nakakainis na Han Sanchen ay walang maidudulot na mabuti sa kanila. Okay, Han Sanchen, let's make an oath today,
In half a year, or at most half a year, babalik talaga ako, at that time, luluhod ka sa harap ko. Ngumiti si Han Sanchen ng mapanlit, kung gayon masasabi ko sa iyo ng diretso, pabayaan ang kalahating taon, kahit na 10 taon o 100 taon, palagi kang magiging talunan. Ngayon, maaari kang umasa sa babaeng ito upang iligtas ang iyong buhay pansamantala, ngunit sa susunod, natatakot ako na wala ka ng pag-asa. Roll. Ang may-ari ng nayon ay pinagalitan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinigilan ang galit sa kanyang puso, tumingin kay He Feng at iba pang nakahandusay sa lupa, at iwinagayway ang kanyang kamay, tara na. Ang itim na hangin at puting mga sugo ay ayaw na magtapos sa ganitong paraan, ngunit sila mismo ay alam na ang kasalukuyang sitwasyon ay ganito, at anumang aksyon na kanilang ginawa ay talagang isang pag-aatubili na pakikibaka. Sa pag-iisip nito, maraming tao ang nagsuporta sa isa't isa at sumunod sa may-ari ng nayon patungo sa malayo. Yumangal. At sa sandaling sila ay umalis, ang isang malaking bilang ng mga disipulo na, tumimpa, sa Han Sanchen ay lubos na nasa sabik, itinaas nila ang kanilang mga braso at sumigaw, ipinagdiriwang ang kanilang matapang na tagumpay. Mabuhay Master! Mabuhay Master! Sabay-sabay din silang sumigaw kay Han Sanchen, na nagbibigay sa kanya ng pinakamalaking papuri at pagpapahalaga. Bahagyang itinaas ni Han Sanchen ang kanyang kamay at sinabi sa malamig na boses, nasaan ang mga disipulo? Nandito na tayong lahat, please give me your instructions, Master, sabay-sabay na sagot ng lahat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!